Hello po muli mga kababayan, mga katambay. Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Saan man pong sulok tayo ng mundo, naroroon. Naway maingatan po tayo mga katambay. Ito po, komentuhan po natin, samahan niyo po inyong lingkod. Ito po, yung pahayag po ng Pangulong Marcos, talaga pong siya po ay natataranta na po yata. Dahil nga po sa sitwasyon, nakikita na po niya ang mga Pilipino ay nagagalit na po sa kanyang panunungkulan at pamamahala sa sobra pong laganap na korupsyon, droga, krimen at syempre po sa hindi pagtugon ang kanyang mga pangako, promises sa bayan na kanyang pagbubutihin ang kanyang paglilingkod mga katambay. Ito po, mismong mga militar na po ang kanyang sinusuyo. Yata, sinusuyo na po niya ang mga militar na wag daw pong maniniwala basta-basta sa mga nangyayari po ngayon sa ating bansa, mga katambay. At komentuhan din po natin yung ginagawa po panggigipit ng kapulisan daw sa ating mga kababayan, yung mga nagrarally po nating kababayan sa EDSA Shine, sa EDSA po. At komentuhan din po natin mga katambay, yung ginagawa po ng mga kapulisan doon. Unahin po muna natin ang pahayag ng Pangulo mga katambay dito po sa mga militar mga katambay. At komentuhan po natin. Keep up the good work, and we in the civilian government are completely behind you. Huwag kayong nalililang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Ako, ganun ang kanilang isip. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga walang kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, pagandahin ang Pilipinas. Kayo naman, may mission din kayo. Kaya, huwag ninyo, pagka medyo naguguluhan kayo, isipin lang ninyo, alalahanin ninyo, what is my mission? What is my mission? Your mission is to defend the people and the Republic of the people of the Republic of the Philippines and the state of the Republic of the Philippines. Basta't maliwanag sa pag-iisip natin, we have the same mission. I do it from the civilian end, kayo sa military, police end. Pero pareho ang mission natin. Let's keep that mission clear in our mind. And kung nadidistract tayo, siyempre maraming sigaw, maraming ingay. Pag nadidistract tayo, at sabi ko, paano na ito? Ay, madali yan sagot dyan. Ano ba mission ko? Yun ang tutuparin ko. Keep up the good work. Well done. Congratulations. Yan po ang pahayag ng Pangulo about po sa mga militar, sa ating mga kasundaluhan mga katambay, na huwag daw palilin lang mga katambay ang ating mga kasandatahan lakas, mga kasundaluhan mga katambay. Totoo po ba yan? Ano raw po ba ang trabaho ng pamahalaan lalo ng Pangulong Marcos mga katambay? Nakita po ba ng mga Pilipino ang trabaho ng Pangulong Marcos? Ano po ba ang tinrabaho ng magtatatlong taon? Unang-una, kasama po ng kanyang pinsan yata. Ano po tinrabaho nila? Pabagsakin po ang Sara Duterte, ang Vice President. Tinrabaho po ng tinrabaho gamit po ang institusyon ng Kamara. At ano po ang tinrabaho po ng Pangulo sa loob ng 3 taon? Ano po ang mga programa, proyekto na makakatulong po sa mga Pilipino? Meron po ba? Meron po ba? Di po ba? Ano po ba ang programa? Ang ginawa po? Di po ba puro ayuda? Ayuda? Kadiwa? Ano pa? Laganap na korupsyon na natuklasan ng mga Pilipino? Isang damukal na korupsyon, mga katambay. Di po ba? Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte, di po ba? Istapa! Puro istapa ang ginawa sa pera ng PhilHealth. At marami pang ibang issue na puro kaperahan, mga katambay. Kukomentuhan po natin yan. Panuorin po muna natin, mga katambay, bago po natin ituloy ang komento sa Commander-in-Chief natin. Talagang ito po ay kinakabahan na sa komento ni Kamano. Kinakabahan na at natatakot na po ang Pangulo, mga kababayan. Ito po, tingnan nyo po yung ginawang harassment po ng kapulisan. Ayaw papasukin po sa simbahan po ito, sa church, kung saan po nahandun sa EDSA, mga katambay. Tingnan po natin. All
Senario among women address in the front of the world Jesus. It was sinners, not a devil. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women address in the front of the world Jesus. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed the fruit of your womb, Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Ayan po mga kababayan, nakita nyo po, yung talagang ayaw papasukin po ng kapulisan ang ating mga kababayan doon po sa loob kung saan po may nagaganap na misa mga katambay. At ito naman po ang sigaw naman po nung ating mga kababayan din po na nakapasok na po, nandito na po sa EDSA. Itong sigaw naman po nila mga katambay ng ating mga kababayan. Pakinggan po natin ang kanilang sigaw. Sabang Pilipinas! Sabang Pilipinas! Sino ang ating alisin? Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Sino ang ating mawalin? Duterte! 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 Tayo po mga tambay. Ang ating mga kababayan talagang nagtitipon-tipon at nahando na po yung kanilang ekspresyon at galit po sa pamahalaan, lalo po sa Pangulong Marcos Jr. Pinagre-resign na po dahil po nga sa dami na nakitang kapalpakan, anomalya, korupsyon, droga at marami pang iba mga katambay. At siyama pa natin ang krimen. Kaya nga po ang Pangulong Marcos ngayon ay nag-iikot na po. Nag-iikot po siya ngayon. Napakasipag po mag-ikot ng Pangulong Marcos mga katambay ngayon. At mukhang isasantabi niya ang mga party. Mukhang hindi muna siya makikipag-party mga kababayan ang Pangulong Marcos. Wala munang party-party at mukhang wala munang mga travel-travel ngayon mga katambay. Dahil nga po, gumigising na po, nagising na ang mga kababayan natin, ang mga Pilipino na naghihirap, naghihikahos. Ang solusyon lang po kasi ng gobyerno ay puro sandamukal na ayuda nation. Hindi naman po ito solusyon ng problema ng bansa. Ang kailangan po ay hanap buhay. Pagbaba kahit papaano ng bilihin. Kung hindi mo man maibaba kahit bigas man lang. Napakalaking bagay sa mga Pilipino niyan. Di ba? Pero ano po nangyayari sa atin? Imbis po na solusyon, problema sa mga Pilipino, kakulangan sa trabaho, pagkain, bilihin, ano po natuklasan sa Pangulo, mga katambay? Unang-una, ang natuklasan po sa kanya ay pagiging addicted po. User ng droga. Kaya nga po ang sinasabi po, lalo po ng mga retired general sa pangunguna po ng nagrarally po ngayon sa ating sa EDSA, di ba? Ay may nagsasabi po na talagang ang Pangulong Marcos hindi po ang Vice President ang nagiging hindi ang Vice President ang threat sa bansang Pilipinas. Ang threat ay ang mismong Pangulo. Ang talagang banta sa bansa, ang threat ay ang Pangulo dahil mismong siya ay sisirain niya ang bansa dahil nga unang-una raw ito'y gumagamit ng droga yung kay Kati Binag at mismong ang ating presidente. At yung laganap na korupsyon ay ito daw ay talagang ang bansa ay nilalagay mo sa napakadelikadong sitwasyon. Dahil nga mismo ang mga institusyon, gobyerno
ay talamak ang korupsyon, lalo sa mga natuklasan ng Vice President. Kaya dito po mga katambay, nakita nyo po yung ginagawa niya po ngayon na pangliligaw sa ating mga kasundaluhan. Iniikot niya ngayon ang mga kampo ng ating mga kasundaluhan para kausapin niya na ang tiwala po ay huwag mawala sa kanyang administrasyon. At sinasabi niya sa mga kapulisan na siyempre po ay huwag kayong maniniwala o magpapalinlang. Huwag magpapalinlang daw po mga kababayan ang ating mga kasundaluhan. Kasi, di po ba, ano sabi? Ano sabi po ni dating Pangulong Duterte? Kaya po naaalarma na po ngayon. Naaalarma na po ngayon ang ating Pangulong Marcos Jr. Bakit po? Mismo kasi ang Pangulong Duterte ay kinakausap po. Kinakausap na po sila ng mga active and retired mga generals at mga matataas na katungkulan po na meron po tayo sa Sandatahan Lakas at Kapulisan, mga katambay. Kaya po talagang maalarma po talaga itong ating Pangulong Marcos dahil nga po mismo siya, nakita niya po rin sa sarili niya at alam po ng Pangulong Marcos kung ano nangyayari sa kanyang pagpapatakbo ng gobyerno dahil mismo siya mukhang involved po lalong-lalo po sa pagpapatalsik at paggawa po ng ikasisira na kanyang Vice President na Unitin, di ba? Ito po, pakinggan po natin yung isang pahayag ni Sal Panelo na isa po ito sa ikinatatakot ng Pangulong Marcos Jr. na baka matulad po siya sa kanyang ama nung nagkaroon po ng People Power 1, di ba? Pakinggan po natin si Sal. Ibalik tanaw lang po natin kung ano po siya sabi ng dating Pangulo. Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. Kasi kahit nung presidente That's pa yan. serious. Nung presidente pa yan, di ba, iniiwan kami sa cabinet niyan, sa galit niya, kayo, magbahala na kayo, magkudita kayo kung gusto niyo. Ayoko na dito sa gobyerno to. Di ba, ganon. Yun din ang sinasabi niya. Kung gusto niyo yan, pero ayoko ng bloodshed. Ayokong madugo. Tingnan niyo po, dating Pangulong Duterte ay kinukontrol niya pa, kontrolado niya pa ang kanyang sarili. Ayaw niya pa na talagang magkaroon po ng people power. Kaya lang, sa kasundulahan po yun, sa mga sundalo niya lang po yun nasabi. Pero hindi niya po hawak ang pag-iisip ng taong bayan. Di ba? Yung sinasabi po ni Sal Panelo, ito po ay yung kanyang saloobin sa mga kasundaluhan natin. Marami pong nakipag-usap at lumalapit po sa ating dating Pangulong Duterte. Pero sa ngayon po, yung galit naman po kasi ng taong bayan ay hindi kontrolado. Hindi po kontrolado ng ating dating Pangulong Duterte ang galit po ng taong bayan. Lalo po sa napakahirap na po na sitwasyon. At nakikita po ng mga Pilipino ang masaganang pamamahala, napakasagana at napaka-spoiled na pamumuno po ng Pangulong Marcos. Napaka-gastos na lahat po. Sobra po. Di po ba, hindi nyo pa natatanda? SONA pa lang. Pagkain pa lang nila sa SONA, hindi bababa sa 20 million. Di po ba? Tapos yung mga party, birthday, hindi bababa sa 100 milyon. Birthday. Di po ba? At yung mga travel na wala naman po yatang nangyari. May nangyari po ba sa mga travel ng Pangulo? Meron po ba? May nahita po ba tayo sa mga travel, sa biyahe? Napag-usapan pa nga tayo sa buong mundo na ang ating Pangulo ay nagkaroon ng record na siya ang pinaka maraming travel, biyahe na Pangulo sa buong mundo sa loob lang ng maiksing panahon. Di ba? At naging record din po. At pinag-uusapan po ang Pangulong Marcos na siya ang talagang napakalaki ng kahihiyan na binigibigay yata sa atin. Dahil na balitang-balita na siya ay pumuputok na sa buong mundo na drug addict. Di umano, mga katambay. Drug addict. Dahil nga po hindi niya ito tinutuldukan. Hindi niya tinutuldukan yung issue ng droga sa kanya.
Sa tingin nyo, walang maniniwala? Walang maniniwalang mga kasundaluhan natin? Ang AFP, mapapaniwala lahat ng Pangulong Marcos ang AFP, mga kababayan, na hindi siya gumagamit ng droga, ni hindi siya nagpapadrug test, samantalang ang Vice President willing na willing magpa-drug test at hinahamon pa lahat sila. Wala naman pong nag-accept ng challenge ng Vice President, di ba? Saan po dinadala ang challenge? Hinamon po sila. Di ba? Lahat po ng sangay ng gobyerno, magmula sa Pangulo hanggang sa LGUs, kailangan magpa-drug test. Di ba? Mismo ang Vice President, ano sabi niya? Hindi lang drug test ang gagawin niya, pati yung issue na sinasabing may mental issue siya, ay ipatetest niya rin. Pero wala pong politiko, maliban po sa pamilya Duterte, ang mga nagpa-drug test na. Pero sa pamilya ng Pangulong Marcos, ni isa, walang nagpa-drug test sa pamilya Marcos. Pati po ang Senadora Amy, hindi rin po inaccept ang challenge. Bakit kaya? Bakit kaya? Kaya po ang mga Pilipino nagdududa. Meron pong doubt sa mga sarili, sa loobin ng mga Pilipino, na bakit ang pamilya ng Pangulong Marcos ay ayaw na ayaw at tinatanggihan ang issue pagdating sa droga. Di po ba? Kaya mga kasundaluhan, sa tingin nyo maniniwala yan sa pahayag ng Pangulo? Di po ba? Mawawala ng tiwala sa iyo bilang Commander-in-Chief. Dahil ikaw mismo, Commander-in-Chief, takot na takot ka sa issue ng droga pagdating sa sarili mo. Droga yan. Masamang bisyo yan. Di po ba? At ang mga Pilipino rin. Ang mga Pilipino ay gustong-gusto ka na, Mr. President, na magpa-drug test. Dahil nga, hindi mo magagampanan ang tungkulin pagka ang mga Pilipino nawawala ang tiwala sa iyo. Nawawala ang tiwala ng taong bayan na pinagsisilbihan mo. Dahil ang taong bayan ang pinaglilingkuran mo, Mr. President. Kaya gusto ng taong bayan na pinaglilingkuran mo na magpa-drug test ka na. At ang iyong pamilya, di po ba? Kaya lang, nagtataeng ang kawali, bingi. Nagbibingihan. Tapos ngayon, nag-aaklas na ang mga Pilipino, nag-aaklas na ang sambayanan, saka ngayon magsasalita at magdadadaldal. Di ba? Ngayon mo pinakikita na pati ang Vice President ay ayaw mong matuloy ang impeachment o ang impeachment na niluluto. Ngayon po kayo nagsasalita kung kailan magkakaproblema na po yata kayo. Ngayon po kayo yaw-yaw ng yaw-yaw, Mr. President. At ngayon, nag-iikot po kayo. Samantalang nung mga nakaraan, sitting pretty po tayo, Mr. President. Pa-party-party, pa-travel-travel. Hindi nagsasalita. Walang naririnig ang sambayan ng Pilipino sa problema ng bansa. Wala. Kung paano susolusyon. Yung solusyon, ano sabi ng Vice President? Di ba? Yung pangako po ninyo, hindi nyo tinupad. Ano sabi ng Vice President? Kailangan po ang politiko, pag nangako, kailangan tuparin. Pero never pong tinupad. Ginawa nyo lang po. Niluko nyo lang po mga Pilipino. Binudol nyo lang daw po kaming mga Pilipino. Nabudol sa mga pangako nyo. Pati po ang mga build. Wala na. Wala na ang better more. Di po ba? Tapos ngayon, ano po nangyayari ngayon? Pati po ang ating mga kababayan na nagpapahayag ng freedom of expression at freedom of speech ay kinikitil po ng mga kapulisan po. Sino po kaya nag-utos nun para harangin po ang kalayaan ng Pilipinong magpahayag na expression nila, ang freedom of speech at expression? Di po ba? Nakita nyo po ang galit ng mga Pilipino. Pilit na po kayo pinabababa dahil nga hindi na po kayo nararapat daw sa inyong posisyon. Dahil magtatatlong taon, wala pong kayong napatunayan. Maliban po sa 5,500 flood control na inyong napakalaking proyekto na binigay sa loob na magtatatlong taon ang inyong proyektong flood control. Maliban po ron, wala na po. Kasi yung mga groundbreaking nyo o yung sinasabi nyo nga, yung mga nag-open na po na proyektong natapos na proyekto, ay proyekto po yun. Proyekto pa po yun na nakaraang build na sa panahon nyo na nagtapos. Hindi nyo po proyekto yun. Hindi po kasama yon sa better more. Build better more. Wala po kayong ganun. Lahat pa po yun
ay sa mga nakaraang presidente pa po yun na tinuloy ni dating Pangulong Duterte. Nahandun pa yung mga proyekto ni Gloria, ni Pinoy. Yung sa inyo po ay walang nakita. Flood control lang ang nakita na pinagmalaki nyo sa SONA. Na wala naman po nangyari. How many billions po ang ginastos mga Pilipino? Wala purong audit. Hindi po na-audit po yon. Kung ano po nangyari doon. Di po ba? Pati pera sa PhilHealth, pati ating mga kagintuan, ang ating reserve gold na lumayas din. Ang Maharlika Fund at napakarami pa pagdating sa pera. Sa pamamahala po nyo yan, Mr. President. Wala pa sa pamamahala ng Speaker at ng Senate President. Wala pa. Kasi meron din po pumuputok doon na napakalalaki daw pong korupsyon ayon mismo sa Vice President. Pero sa kabila po na pinaputok ng Vice President ang lahat ng mga korupsyon sa gobyerno, pati ang asawa nyo. Kaya po lalong nagalit ang bansang Pilipinas, lalong nagalit ang mamamayan sa inyo, Mr. President. Kasi hindi halal ng bayan ang inyong asawa. Pero kumukolekta raw po ng bilyon-bilyon, daan-daang milyon sa pondo pera ng bayan, Mr. President. Ayon yan mismo sa ating Vice President. Meron po siyang mga recorded video na ginagawa po ng inyong asawa, Mr. President. Kaya lalong nagalit, nag-aklas ng mga Pilipino. Kilalaki na ng mga korupsyon. Kaya po sobra daw ang panggigipit ng inyong administrasyon, lalo ng institusyon ng Kamara. Sobra-sobra ng panggigipit ang ginagawa sa Vice President. Kung ano-ano pong mga tinatanim-tanim, gawa-gawang kaso. Pati po ang COA naiipit na sa sitwasyon. Kaya nga hindi na nakatiis ang ombudsman. Di po ba, Mr. President? Ang ombudsman na po ang nagsalita. Dahil po nakikita ng ombudsman ang ginagawa po na pagpapatakbo po ninyo sa inyong gobyerno, bagong Pilipinas. Kaya nga po pinanghimasukan na. Kasi nakikita ng ombudsman, Mr. President, ang sobrang pamumulitika. Pamumulitika na po ang ginagawang trabaho po ng institusyon ng inyong kapatid, ng inyong pinsan. For correction, inyong kamag-anak o pinsan na speaker. Sobra-sobra na pong pamumulitika ang ginagawa sa opisina o Office of the Vice President o BP Sara, mga tambay. Di po ba? Kaya buti na lang po, nakita ng ombudsman dahil nalalagay na po tayo sa kumunoy. Ang ating bansa ay hindi umaangat, pabagsak ng pabagsak. Ang ating ekonomiya, walang pumapasok mga investor, malalaking investor sa ating bansa dahil wala pong ginawa ang inyong administrasyon kung hindi puro pamumulitika, real talk. Puro pamumulitika po ang ginawa ng inyong administrasyon, Mr. President. Ano sinasabi nyo? Na wag kaming maniwala at hindi kami dapat maniwala sa nangyayari sa bansa. Dahil yan ang sinasabi nyo na wag magpalinlang, wag malinlang sa mga nangyayaring usapin. O hindi dapat patulan ang mga issue. Kayo ang presidente. Walang nakikita ang taong bayan sa ginagawa po ng inyong pamamahala. Bakit hindi po magtatanong ang sambayan ng Pilipino? Siyempre po, hahanapin ang trabaho nyo. Ano ang achievement nyo taon-taon para sa mga Pilipino? Di po ba? Dahil ang mga Pilipino po ang nagpapasweldo sa inyo unang-una. Ang nagbibigay po ng luho nyo. Ang nagbibigay ng seguridad nyo. Ang nagbibigay ng travel nyo. Ang nagbibigay ng party-party yata ninyo. Puro galing po yan sa taxpayer. Kaya karapatan po ng Pilipino, lalo ng taxpayer na magtanong kung ano ang napakagandang ginawa nyo sa amin na mga taxpayer na nagpapasweldo sa inyo. Ano ang napakinabangan namin? Meron po ba kaming kaginhawahan na nahita sa inyong panunungkulan? Meron po ba kaming kaginhawahan, Mr. President? Naging maginhawa man ba ang aming pang-araw-araw na buhay? Ang aming mga bayarin? Ang aming mga sweldo? Ang presyo ng bilihin? Nakaginhawa po ba nung kayo po yung manungkulan sa amin, Mr. President? Na magtatatlong taon na? O kayo lang po ang guminhawa? Ang inyong administrasyon lang po ang guminhawa? Nagsiyaman po yata ng husto ang inyong mga administrasyon.
lahat po yata ng nasasakupan ng inyong administrasyon ay nagsiyaman na po yata. Sumobra po yata ang yaman. Hindi kaya, mga kababayan, nagtatanong lang po bilang taxpayer, bilang mamamayan. Kasi po, napagkikita po ng mga Pilipino ngayon, mas yumayaman po, lalo ang mayayaman sa inyong administrasyon. Naghihirap naman po ang mahihirap, lalong naghihirap naman po sa inyong panunungkulan yata. Yan po ang realidad, real talk na nangyayari po ngayon magmula po nung kayo'y maging presidente. Nagbalikan po, nagsiyaman na nagsiyaman ang talagang mayaman. Naging mga bilyonaryo na lahat halos, Mr. President. Pero ang mahihirap, lalong nalugmok. Pati po ang middle class na nakakaraos po pang araw-araw ang middle class ngayon. Pati po kaming mga middle class ay nahihirapan na po. Naghihirap na rin po kami, mga kababayan. Dahil yung kinikita mo ngayon, halos saktong-sakto na lang. Saktong-sakto na lang. Wala ka ng kalayaan na sinasabi na katulad ng presidente mag-travel, hindi mo na kayang gawin. Kahit sa Pilipinas ka mag-travel, hindi nakakayanin ang budget mo. Dahil nga po sa laki ng gastusin at mahal ng bilihin. Pero yan, hindi po yan nasolusyonan. Walang solusyon po dyan. Ang solusyon po ng pamahalaan natin ngayon, mag-iikot. Mag-iikot po ng bansa ngayon para kausapin po ang mga Pilipino at lalong-lalo po kausapin ang mga kasundaluhan na ito ay huwag mag-aklas. manatili sa kanya, magtiwala ang mga kasundaluhan, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ang isang pahayag naman po ng First Lady. Ang First Lady po gusto tayong umasenso Katulad po na sinasabi ng Pangulo na magandang buhay. Yun din po ang pangako ng ng First Lady na sinasabi niya po. Pakinggan po natin ang First Lady na gusto po tayo lahat po tayo yumaman daw. Ito po, pakinggan natin. Me, my family, from my husband, sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Oh my God! Ay, tayo po Sama-sama tayo babago muli. Pwede na! Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Para maging milyonaryo. Kaya nakita niyo mga tambay. Pati ang First Lady nangako, sama-sama raw tayo babangot at pare-parehas daw tayo magiging milyonaryo. Totoo po ba sinasabi ng First Lady na pare-parehas tayo magiging milyonaryo? O sila lang po yata ang naging sobra-sobrang milyonaryo at naging bilyonaryo, mga tambay. Nakita niyo po, napakasarap pakinggan ang pahayag ng First Lady. Di ba? Kumakalat po yan. Napakatagal na po yan na kumakalat. Na sama-sama raw tayong babangon at sama-sama tayong magiging milyonaryo ulit, Mr. President. Nangyari po ba yon? Opo, nangyari po yon. Kaya lang sa inyo at sa inyong administrasyon nangyari na sama-sama kayong babangon muli at magsisiyaman. Ayon po yan sa First Lady, mga tambay. Nakita naman natin nakabangon muli ang pamilya Marcos at nagsiyaman muli ng husto, yata sobra-sobra. Dahil nga pati ginto, ang reserve ginto natin ay lumayas sa Central Bank. Hindi natin alam kung sumama po kaya ito sa pamilya Marcos. Sumama kaya ang ginto natin? Di kaya? Nagtatanong lang po. Kasi sabi ng First Lady rin sama-sama tayong babangon at magsisiyaman Di ba? Kaya nga yung ibang vlogger na talagang, di ba may mga vlogger pa nga dyan? Nabanggit ko lang po, napakaraming vlogger na sinasabing isang damukal daw po ang ginto ng mga pamilya Marcos. Meron pang mga Talano Gold, mga Talano. Si Talano Gold. Ano na kaya nangyari doon sa vlogger na yon, mga tambay? Na talagang pinagmamalaki sa dami raw ng ginto ng pamilya Marcos, mababayaran daw po ang utang ng Pilipinas. Ayon po yan sa mga vlogger na sinasabing isang damukal ang ginto ni Talano. Di po ba? Natatandaan niyo yun?
Si ano yata nagpasikat nun? Para si Sangkay yata na number 1 nagpasikat nun eh. Si Sangkay. Nakamusta na kaya si Sangkay? Number 1 na panatiko po ng Maharlika yan. Sinasabi niya, Talano. Samantalang bigla kang makakarinig sa dami ng ginto ng mga Marcos. Biglang nawala ang ginto. Ng tuni-tuniladang ginto sa Central Bank na walang investigasyon. Nagtatanong po si Kamanong. Di ba? Hindi naman masama magtanong. Kaya magugulat ka eh. Di ba? Pagka pinakinggan mo nung panahon ng kampanyahan na isang damukal daw ang ginto ng mga Marcos, pag nanalo daw ang Marcos, bayad ang utang natin. Pero ngayon, baliktad. Nung manalo ang Marcos, ang Pangulong Marcos, nung manalo, lalo pong nadagdagan ang utang natin. Hindi na nabayaran. Nadagdagan pa. Sumobra pa. Napakalalaki ng utang pero walang proyektong nakikita si Juan de la Cruz. Kaya ano kaya masasabi ni Sangkay dyan, mga tambay? Di ba? At ano rin kaya masasabi ng mga bayarang vlogger dyan? Kaya po, ito po mga tambay, yung ginagawa po ng Vice President, ng Presidente ngayon, siya po ngayon ang nalalagay sa hot seat. Baka po magtuloy-tuloy. Kaya kailangan niya pong ligawan, ikutin ang buong Pilipinas. Kailangan niya pong magtrabaho ngayon, magkakayod. Kakayurin niya po ngayon at tatrabahuhin po ang militar. Kasi ang militar, ang una pong magiging problema niya pagka po nawala na ng tiwala sa Commander-in-Chief ang militar. Baka po matulad siya sa kanyang ama at kay dating Pangulong Estrada. Militar. Di ba? Ayan, nakita po natin mga tambay at abangan po natin ang mga susunod na araw kung ano po ang mangyayari dahil po nakita na po ng mga Pilipino ang napakalaking problema at pagkukulang at pagtugon ng bagong Pilipinas ng Pangulong Marcos. Kaya po, abang-abang po tayo sa mga susunod na kaganapan po sa ating bansa. Sana po manatili po at sama po natin sa panalangin ang Vice President Sara Duterte na hindi po nila mabigyan ng napakalaking problema ang Vice President. Isama po natin at kaligtasan po ng dating Pangulong Duterte. At muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, and subscribe. And comment. Maraming salamat po. At syempre po, ingatan nawa rin po ang ating mga kababayan na nagtitipon-tipon po at nagpapahayag ng katotohanan po nangyayari sa ating bayan na nasa EDSA Shine po. Ingatan po kayo dyan mga kababayan. Mag-ingat po kayo at ingatan nawa. Muli po, paalam. Bye-bye.